Magandang araw sa inyo mga kabimbang. Bago natin simulan ang kwento, ay nakikiusap ako sa inyong mga puso na maaring paki-subscribe at paki-like, comment at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga kwento. Sabi nila, hindi mo raw malalaman ang pagkakamali mo hanggat hindi nawawala ang lahat. Bakit nga ba hindi nakukontento ang tao? Ipinagpapalit ang tunay na pagmamahal sa panandaliang kasiyahan. Hindi ko akalaing darating sa puntong matitikman ko rin ang asawa ng kapitbahay namin. Isang gabi lang sana. Isang pagkakamaling hindi na mauulit. Pero paano kung ang pagkakamaling yon ang maging simula ng paulit-ulit na kasalanan? Ako si Shayna, at ito ang kwentong dapat niyong marinig. Pero pakiusap, itago ninyo na lang ako sa pangalang Shasha, 29 na taong gulang, taga Santa Maria, Bulacan. Ipinagmamalaki ko ang aking katawan na talagang umaakit ng atensyon mula sa mga lalaki. 6 na taon na kaming magkasama ng aking asawang si James, ngunit hanggang ngayon ay wala pa kaming anak. Si James ay isang tricycle driver. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon, maaari kong sabihin na ang aming buhay ay simple lamang. Dahil wala pa kaming anak, hindi kami masyadong nahihirapan sa buhay. Nagtayo rin kami ng isang maliit na tahanan, ngunit ang lupa ay kasalukuyan pa naming binabayaran. Maswerte kami dahil si Ray ay napakabait. Pumayag siyang bayaran na lamang namin ang maliit na bahagi ng lupa sa likod ng kanilang tahanan. Ayon sa kanya, isa lamang ang anak nila ng kanyang asawang si Carla. Isa pang bagay, kaunti lamang ang bahagi ng lupa na kanilang ibinibenta sa amin, ngunit maluwang pa rin ang kanilang nasasakupan. 1 taon na lamang at matatapos na ang aming mga hulog at magiging sa amin na ang lupa. Ayon kay James, pagkatapos naming mabayaran ang lupa, mag-iipon kami para sa aming kasal. Sa kasalukuyan, maayos pa rin ang aming relasyon ni James. Hindi siya nagbago. Siya ay patuloy na mabait at mapagmahal sa akin, at ganoon din ako sa kanya. Pagdating naman sa relasyon namin sa kama, masasabi kong wala pa rin siyang pinagbago. Madalas pa rin siyang mangalabit basta makaramdam siya ng libog. Ngunit ganun pa man, maayos ang relasyon namin dahil wala pa siyang nalalaman sa aking ginagawa. Ang totoo, nagigilty ako dahil sa kabila ng pagmamahal na pinapakita sa akin ni James, nagawa ko pa rin siyang lokohin. Gayon pa man, kahit ganun ang nararamdaman ko, hindi ko pa rin magawang huminto. Tuwing ginagamit ako ni Ray, nawawala na sa isip ko ang asawa ko dahil sa ligayang ibinibigay niya sa akin. Hindi ko na alam kung paano ko maiiwasan si Ray dahil sa totoo lang, labis ko na siyang hinahanap. Wala na akong kasiyahan sa aking asawa dahil sa katotohanan na hindi siya kasing laki ni James. Talagang magkaiba sila ni Ray. Dati, hindi ko ito pinapansin. Sinasabi ko sa sarili ko na basta't si James ang kasama ko, masaya na ako. Ngunit dahil sa isang pangyayari, nagbago ang lahat. Tanda ko pa kung paano nagsimula ang lahat. Matagal ko nang napapansin ang mga kakaibang tingin ni Ray sa akin. Noong una, naiinis ako sa kanya dahil sa mga sulyap na iyon, mula sa aking ulo hanggang paa. Halos makitang naglalaway siya. May mga pagkakataon pang talagang iniiwasan ko siya dahil sa kanyang mga pasimpleng pagdikit sa akin habang kami ay nag-uusap. Ngunit si Ray ay talagang matigas ang ulo. Hindi siya tumigil hanggang sa makuha niya ako. Ang lahat ay nangyari sa kaarawan ni Ray. Sa umaga pa lamang, inimbitahan niya kaming mag-asawa sa isang kasiyahan na gaganapin sa kanilang bahay sa hapon. Siyempre, nagkaroon ng inuman. Iba ang lamesa ng mga lalaki at ang lamesa ng mga babae. Umiinom kasi ng alak ang asawa ni Ray. Dahil hindi ako sanay uminom ng alak,
Mabilis akong nahilo, kaya naman nagpaalam na ako kay Ray at sa asawa niyang si Carla na uuwi na ako at matutulog na. Mahal, ihahatid na kita, wika ni James na halata namang hindi pa ito masyadong tinatamaan ng alak. Wag na mahal, ayan lang ang bahay natin, ihahatid mo pa ako. Sige na at huwag kang magpapakalasing diyan. Nakangiting wika ko sa kanya. Nang mapalingon ako kay Ray, nakita kong nakatingin na naman ito sa akin ng malagkit. Hindi ko na lang pinansin at tuluyan na akong umalis. Pagdating ko sa bahay, nag-toothbrush muna ako bago tuluyang nahiga. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising ako na may naramdaman akong hindi pangkaraniwan. Hindi ko napigilan ang aking ngiti. Parang may kakaiba kay James ngayon, marahil dahil sa alak, kaya siya ay labis na masigla. Ngunit nagustuhan ko ang kanyang ginagawa, kaya't hindi ko na napigilan ang aking sarili at napadaing ako. Alam kong narinig iyon ni James dahil siya ay medyo napahinto. Dahil madilim ang paligid, pinakiramdaman niya ako. Mahal, bulong ko ng mahina. Pagkatapos, hinawakan ko ang kanyang ulo. Para bang naintindihan niya ako, kaya't nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Marami pa siyang inisip at ginawa. Bagamat ako'y naninibago, nasisiyahan ako sa nangyayari. Ilang saglit pa, halos mapasigaw ako. Saglit akong naguluhan, ngunit hindi nagtagal, napagtanto ko na iba ang aking kasama. Sigurado akong ito ay dahil sa kanyang laki. Tulad ng aking nabanggit, ang aking asawa ay may kaliitan. Huminto ka o sisigaw ako. Ang sabi ko na may hirap. Itinulak ko siya, ngunit hindi ko magawa dahil sa lakas ng lalaki. Pagbigyan mo na ako, Shasha, sabi ng lalaki, ngunit hindi siya kumilos. Nakilala ko ang kanyang boses, si Ray. Wala akong pagdududa. Hindi ako nakapagsalita habang siya ay patuloy. Halos mawalan ako ng hininga sa aking nararamdaman. Naghahalo ang takot at isang kakaibang damdamin, parang may mga paru-paro sa aking tiyan. Nang maalala ko ang aking asawa, sinubukan kong itulak siya muli. Ngunit talagang malakas siya, kaya't nagpasya na lang akong lumaban. Sisigaw ako kung hindi ka aalis. Sabi ko na may halong pag-iyak. Hindi na ako nag-atubiling magsalita dahil mabilis na umalis si Ray. Hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng matinding panghihinayang. Nang mag-isa na ako sa kwarto, ipinilig ko ang aking ulo upang magising sa katotohanan. Maya-maya, hinanap ko ang aking asawa at nakita ko siyang nakahiga sa sofa, mahimbing na natutulog. Marahil ay nalasing siya at dinala ni Ray, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong pumasok sa aming kwarto. Iba't ibang emosyon ang bumalot sa akin sa mga oras na iyon. Ngunit ang hindi ko maunawaan ay kung bakit si Ray ang patuloy na nasa isip ko at wala akong galit na nararamdaman sa kanya. Kinabukasan, napansin kong tila nagmamasid si Ray sa akin dahil sa kanyang mga sulyap at sa kanyang mukha na puno ng pag-aalala. Gayunpaman, hindi ko ipinahayag kay James, ang aking asawa, ang nangyari dahil sa takot sa posibleng reaksyon niya. Ayokong magdulot ng iskandalo, kaya't pinili kong itago ang ginawa ni Ray. Sa paglipas ng mga araw, bumalik sa dati ang asal ni Ray, na para bang walang nangyaring hindi ka nais-nais. Tila ako lamang ang labis na naapektuhan. Sa totoo lang, hindi na normal ang aking nararamdaman. Tuwing nakikita ko si Ray, nakakaramdam ako ng kakaibang init. Kahit na ayaw ko, hindi maiiwasang pumasok sa isip ko ang nangyari sa amin. Napapansin kong nahihirapan akong lumunok sa tuwing naiisip ko ang galit na pagpasok ni Ray sa akin. Naalala ko pa ang aking pagkabigla. Tila lahat ng aking kakayahan ay nabanat. Dahil dito, hindi ko maiwasang makaramdam ng panghihinayang sa ligayang nawasak na sana ay naidulot ni Ray sa akin.
Doon ko unang naramdaman ang pananabik kay James. Sa kabila ng madalas naming pagtatalik, hindi na ako nasisiyahan sa kanya. Hindi ko na alam kung anong hakbang ang dapat kong gawin upang maibalik ang dati kong sarili. Labis na naapektuhan ang aking damdamin para sa aking asawa dahil si Ray na lamang ang bumabalot sa aking isipan. Ang mga damdaming pinipigilan ko ay nagdulot ng hindi inaasahang pangyayari. Hindi ko na talaga kayang tiisin ang pagkasabik na nararamdaman ko. Oo, puno ako ng pagmamahal mula sa aking asawa. Ngunit alam kong may hinahanap ang aking katawan na iba. Batid ko na nais pa rin akong matikman ni Ray, batay sa mga tingin niya sa akin. Subalit, alam kong nag-aalangan siyang subukan ito dahil sa aking mga naunang pagtanggi, kaya't ako na mismo ang nagbigay ng senyales na handa na ako sa kanyang mga nais. Noong Sabado ng tanghali, wala si Carla. Inarkilan niya ang tricycle ng aking asawa, si James, dahil may pupuntahan siya. Nang magpaalam ang aking asawa, sinabi niyang aabutin sila ng gabi ayon kay Carla. Kaya't ako na lamang ang nag-iisa sa bahay habang si Ray at ang kanyang dalagitang anak ay nasa kabilang bahay. Pagsapit ng hapon, nag-zumba ako, isang bahagi na ng aking pang-araw-araw na gawain. Parang sumisigla ako sa tuwing ako'y nagpapawis. Matapos ang aking zumba, naglaan ako ng oras upang magpahinga bago maligo. Maya-maya, nagtungo ako sa kusina at lumabas dahil nandoon ang banyo. Inilagay ko muna sa gilid ang lahat ng aking gamit bago nagbuhos ng tubig. Habang nagsasabon, tila ako'y hindi mapakali. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, ngunit may bumabagabag sa akin. Sa simula, hindi ko ito pinansin at nagpatuloy sa pagsasabon ng aking katawan. Itinaas ko pa ang aking paa upang maabot ang aking binti. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin ako mapakali. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo, na parang may presensya sa paligid? Dahil sa aking kakaibang nararamdaman, minadali ko ang aking pagliligo. Matapos kong magbanlaw, kinuha ko ang shampoo. Habang nagsashampoo, nakatapis ako ng towel. Agad akong lumabas ng banyo upang alamin kung ano ang nangyayari. Wala naman akong nakita, kaya bumalik ako sa banyo upang ipagpatuloy ang aking nalutong pagliligo. Papasok na ako nang makita ko si Ray na nasa tabi ng kanilang bahay, malapit sa amin. Nang mapansin niyang nakatingin ako, nakipagtitigan siya sa akin hanggang sa napagtanto kong iba na ang kanyang tinitingnan. Doon ko lang naisip na nakatapis lang ako ng towel at walang ibang suot. Bigla akong napangiti. Doon ko naisip kung ano ang nagiging sanhi ng kaluskos. Nang muling nagkatitigan kami, nginitian ko siya ng makahulugan. Pagkatapos, pumasok na ako sa banyo at ipinagpatuloy ang aking pagligo. Ilang saglit lamang, muling bumalik ang pakiramdam na para bang may mata na nakatuon sa akin. Alam kong si Ray iyon, kaya't hindi ko maiiwasan ang pag-init ng aking katawan. Nagkaroon ako ng lakas ng loob at nagsimula ng magbago ang aking mga galaw. Sa halip na simpleng pagligo, nais kong bigyan ng isang kapansin-pansin na palabas ang daring na lalaki. Nag-umpisa na naman akong mag-imagine na kasama si Ray sa banyo, nagsasalo sa isang mainit na sandali. Alam kong sinasamahan niya ako, kaya't pinagsikapan ko pa ang aking palabas, hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng composure at sinadyang sambitin ang kanyang pangalan. Ray? Ray? Bulong ko na may pang-akit. Medyo pinalakas ko ito upang marinig niya. Hindi ako nabigo dahil ilang saglit lamang ay may kumatok na sa pintuan ng banyo. Isang kakaibang antisipasyon ang bumalot sa akin. Narito na, wala nang atrasan. Nang buksan ko ang pinto, kumikislap ang mga mata ni Ray. Agad kong napansin na nakapasok na siya sa loob ng banyo.
Hindi nag-aksaya ng oras si James at agad niyang nilapitan si Carla. Medyo nanginginig pa siya, marahil dahil sa matagal na paghihintay sa pagkakataong ito. Hindi na nagpakipot si Carla at sabik na tumugon sa kanya. Ang tanging laman ng isip ni Carla ay ang mangyari ang kanyang pinapangarap. At hindi siya nagkamali dahil halos mapatid ang kanyang hininga. Tuluyan silang nawala ng ulirat ni James. Mula noon, ilang beses pang naulit ang kanilang mga nakaw na sandali. Palaging wala ang asawa ni Carla, si Ray, kaya't malaya siyang nakakapag-enjoy. Si James naman ay laging nag-aabang ng tamang pagkakataon upang makasalo. Minsan, si Carla pa ang nagbibigay ng senyales kay James na kailangan niya ito. Nakakabaliw si James. Talagang malaki ito at may kakaibang nararamdaman si Carla. Parang may maliit na puwang na hinuhukay sa kanyang kaloob-looban, kaya't madalas niya itong hinahanap. Pinagdaraanan na lamang ni Carla ang kanyang asawa, si Ray, sa kama. Mahal pa rin niya si Ray, ngunit sa kanyang palagay, mahal na rin niya si James. James, tama na po. Nautal na sabi ni Carla habang sumisilip sa bintana. Kakasi biglang dumating si Ray at mahuli sila sa kanilang ginagawa sa sala. Huwag mo munang isipin ang asawa mo, Carla. Darating pa yon mamaya. Halika na at humarap ka sa akin, miss na kita. Sabik na sabi ni James habang pinaharap siya. Nang siya ay yakapin nito, agad na naramdaman ni Carla ang init na bumalot sa kanya. Oo, nag-aalala pa rin siya na baka dumating ang kanyang asawa, ngunit aaminin niyang talagang na-miss niya si James. Hindi niya maiwasang mamula sa tindi ng tingin nito sa kanya. Sa kalaunan, tuluyan na siyang bumigay at hindi na niya nakayanan ang mga nakakabaliw na ginagawa nito. James, bilisan mo na, mahirap na ito, baka maabutan tayo ni Ray. Wika ni Carla na may panghihina at nauutal. Huwag kang mag-alala, Carla, saglit lang ito. Sobrang na-miss kita, sagot ni James. Hindi na nakipagtalo si Carla at nagpaubaya na lamang. Ibang klase talaga ang pakiramdam, may kaba, ngunit masaya sa nangyayari, mas nakaka-excite. Hindi nagtagal, napakapit si James sa balikat ni Carla. Tanda na tapos na ang kanilang ginawa. Nawala ang kaba ni Carla at tiningnan si James. Kunyari ka pa, alam kong hinahanap-hanap mo ako, sabi niya na may malagkit na tingin. Oo James, na-miss talaga kita. 2 linggo kang nawala, pinagtsatsagaan ko na lang si Ray. Pero ikaw pa rin ang hinahanap-hanap ko, sagot niya kay James na may halong landi. Sayang at wala tayong mahabang oras. Kung pwede lang sana, ayaw na nating tumigil. Kinindatan siya ni James at ipinaramdam nito na handang-handa pa rin siya. Muling nabuhayan si Carla sa ginawa nito. Ngunit, alam niyang hindi na pwedeng umulit. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan. Sa ngayon, umuwi ka na at baka hinahanap ka na ni Shasha. Kakauwi niyo lang. Umalis ka na agad, sabi ni Carla, habang hinahawakan ang braso ni James upang palabasin ito. Huwag kang mag-alala, pagod lang ako sa biyahe. Sige, uuwi muna ako, baka biglang dumating si Ray at magtaka kung bakit nandito ako. Ito, kunin mo ito para may pera ka. Inabot ni James ang 2,000 na agad niyang tinanggap. Bago ito tuluyang umalis, hinalikan pa siya nito. Napangiti na lamang si Carla sa ginawa ni James. Mabilis na lumipas ang panahon. 7 buwan na ang nakalipas mula nang magkaroon sila ng kasunduan ni James. Mahal, malapit na tayong mag-1 taon sa paghuhulog natin kay James, tanong ni Ray habang humihingal pa. Kakatapos lang nilang magtalik. Nakahiga si Carla habang si Ray ay nakayakap sa kanya. Nakapatong ang ulo sa kanyang dibdib. Oo, mahal. Malapit na nating makuha ang lupang iyon, sagot ni Carla.
Pagkatapos noon, ang kasal natin ang aking pagtutuunan ng pansin. Konting tiis na lang, mahal, at maihaharap din kita sa altar. Masayang sabi ni Ray. Tiningnan ni Carla ang mukha ni Ray habang nagsasalita ito. Lahat ng kanyang sinasabi ay mga plano para sa kanilang kinabukasan. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Naalala niya ang kanyang pagtataksil kay Ray. Habang si Ray ay nagsusumikap para sa kanilang mga pangarap, siya naman ay abala sa pakikipag-ugnayan sa ibang lalaki. Puro kalokohan ang kanyang ginagawa kay Ray. Ano na ang nangyari sa kanya? Bakit niya nagawa ang ganitong malaking pagkakamali? Hindi niya naisip na may isang tao na tunay na nagmamahal sa kanya. Unti-unti, siya ay tinatamaan ng konsensya. Mahal, sayang, hindi pa tayo nagkakaanak. Pero sino ang nakakaalam? Baka pag naikasal na tayo, bigla kang mabuntis. Ilan bang anak ang gusto mo, mahal? Patuloy na tanong ni Ray. Hindi namamalaya ni Carla na may tumutulong luha sa kanyang mga mata dahil hindi siya sumasagot. Napalingon si Ray sa kanya. Mahal, tulog ka na ba? Tanong nito. Pagkatapos ay napakunot ang noo nito. Umiiyak ka ba, mahal? Bakit ka umiiyak? May problema ka ba? Sunod-sunod na tanong nito. Wala, mahal. Masaya lang ako kasi sobrang swerte ko sa'yo. Sagot ni Carla. Siyempre naman, mahal. Sobrang mahal kita. Wika ni Ray at napangiti na lamang si Carla. Hindi nagtagal. Nakatulog si Ray habang si Carla ay malalim ang iniisip. Habang pinagmamasdan ang kanyang natutulog na asawa at iniisip ang mga plano nito para sa kanilang kinabukasan. Napagtanto niya na oras na upang itigil ang kanyang mga maling desisyon. Dahil dito, nagpasya siyang layuan si James. Bagaman mahirap, kinakailangan niyang gawin ito. Carla, bakit mo ako iniiwasan? Bakit bigla na lang nagbago ang isip mo? Nagulat si Carla nang hilahin siya ni James papunta sa kanilang banyo. Mahigit 2 linggo na siyang iniiwasan si James, kaya't patuloy siyang kinukulit nito. James, nandyan si Shasha. Baka makita tayo. Sinabi ko na sa'yo na ayoko na. Nakukonsensya na ako. Mahal ko ang asawa ko kaya gusto ko nang magbago. Sagot ni Carla. Hindi pwede, Carla. Matagal na tayong nagkakaroon ng ganitong relasyon. Ngayon ka pa na konsensya? Patuloy na pangungulit ni James at akmang yayakapin siya. Ngunit umiwas si Carla. Paulit-ulit na lang ito, James. Natikman mo na ako? Hindi ka pa ba nagsasawa? Naiirita niyang tugon. Hinding-hindi ako magsasawa sa iyo, Carla. Pakiusap, pagbigyan mo na ako. Sabik na ako sa iyo. Nagulat si Carla nang gumamit ito ng puwersa. James, maghunos dili ka. Subalit kahit anong pagtutol niya, hindi siya pinansin ni James. Unti-unti, bumigay na naman siya. Ganyan nga, Carla. Huwag mo nang pigilan. Kailangan natin ang isa't isa, tanggapin mo na. Wika ni James na puno ng pagnanasa. Sa huli, wala nang nagawa si Carla at tuluyan na siyang sumuko sa kanyang isip at katawan. Hindi na niya nakayanan ang pagpipigil. Nagpatuloy ang kanilang mga nakaw na sandali at dahil sa matagal na pagpipigil, lalo siyang naging sabik kay James. Walang nakakaalam ng kanilang relasyon. Kaya't nagpatuloy ang kanilang kasiyahan. Sa tagal na nilang ginagawa ito, hindi niya nainisip na mahuhuli pa sila. Hindi niya napinigil ang sarili niyang mag-ingay. Sa lakas ng ulan, siguradong silang dalawa lang ni James ang nakakarinig ng mga sinasabi nila sa isa't isa. Lalo siyang nagiinit sa mga lumalabas sa bibig nito. Lumuhod siya sa kama. Nakaharap sa pintuan ng kwarto nila ni Ray, habang si James naman ay nasa likod niya. Nakapikit siya habang hawak ni James ang kanyang balikat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napadako iyon sa pintuan. Nagtaka siya kung bakit medyo nakabukas iyon. Nang tignan niyang mabuti,
Laking gulat niya dahil kitang-kita niya si Ray na nakatayo at nakasilip sa maliit na awang ng pinto na hindi na isarang mabuti. Pinapanood sila ni Ray sa ginagawa nilang milagro. Paano napunta doon si Ray? Sa gulat niya, agad niyang tinanggal ang kamay ni James sa kanyang balikat para tuluyan silang maghiwalay. Hindi na niya nagawang magsalita pa. Bakit ba, Carla? Naiiritang tanong sa kanya ni James. Nakatulala lang si Carla kaya tinignan nito kung saan siya nakatingin. Nang makita nito si Ray, hindi nito malaman ang gagawin. Akala niya ay susugod ito sa kanila, pero ni isang salita ay wala itong sinabi. Hindi na malaya ni Carla na tumutulo na pala ang mga luha niya. Habang nakatitig siya kay Ray na isang masakit na tingin ang ibinibigay sa kanya, doon niya lang napansin na basang-basa ito. Siguro ay sa daan na inabutan ng malakas na ulan. Hinilamos nito ang kamay sa mukha bago tumalikod at tuluyang umalis. Nang mawala sa paningin nila si Ray, nagmamadaling magsuot ng shorts si James, saka mabilis na lumabas ng bahay. Si Carla man ay nagbihis na rin. Hinintay niya si Ray, pero umabot ng 2:00 ng madaling araw ang paghihintay niya. Hindi ito dumating hanggang sa nakatulog na siya. Paggising niya kinaumagahan, doon niya lang nakita si Ray na nakaupo sa sofa. "Mahal, patawarin mo ako," wika niya kay Ray sa kanya ito niyakap. "Bakit mo nagawa sa akin ito, Carla? Labis ang pagtitiwala ko sa'yo, pero nagawa mo akong gaguhin. Ano bang kulang sa mga ginagawa ko para sa'yo?" Ramdam ni Carla ang sakit sa tinig ni Ray. "Wala, mahal. Ako ang may kasalanan. Ako ang may problema. Naging mahina ako sa tukso. Patawarin mo ako, pangako, magbabago na ako." Umiiyak niyang sinabi. "Hindi ko ito kayang tanggapin, Carla. Buong magdamag akong nag-isip at ni minsan ay hindi pumasok sa isip ko na magkakaayos pa tayo. Ang pandidiri ko sa'yo ay nangingibabaw," sagot ni Ray. Matapos niyang tapusin ang pag-impake, tumayo na siya. "Pakiusap? Mahal, patawarin mo na ako. Huwag mo akong iwan." Pakiusap? Pakiusap ni Carla kay Ray. Ngunit hindi siya nito pinansin at tahimik na umalis. Sa kabila ng kanyang mga pagmamakaawa at pangako na magbabago, hindi siya pinansin ni Ray. Wala siyang natanggap na pangalawang pagkakataon. Labis ang kanyang pagsisisi. Dito niya naisip na hindi niya kayang mawala si Ray sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin siyang babalikan siya ni Ray. Ngunit wala na siyang nakitang kahit anino nito. Walang ibang nakakaalam sa nangyari dahil hindi nag-iskandalo si Ray. Tahimik siyang umalis, ni hindi nagpaalam sa sino man. Pati si Shasha ay walang kaalaman sa mga pangyayari na labis na pinasalamatan ni Carla dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito kung malaman ang mga ginawa nila ni James. Matapos iwanan siya ni Ray, tuluyan na niyang iniwasan si James. Kahit anong pilit nito, talagang ayaw na siya. Pagkalipas ng 2 taon, nalaman na lamang niya na may asawa at anak na si Ray. Isang mas batang guro ang naging asawa ni Ray at ilang buwan pa lamang ang kanilang anak. Naisip ni Carla na napakaswerte ng babae dahil si Ray ay isang masipag at mapagmahal na tao. Labis ang kanyang panghihinayang dahil kung siya ay nakontento, siya sana ang naging asawa ni Ray at sila sana ang nagbuo ng pamilya. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang kapalaran. Iniwan din siya ng kanyang bagong kasintahan dahil hindi siya nagkaroon ng kakayahang magbuntis. Nang siya ay magpatingin sa doktor, doon niya natuklasan na wala siyang kakayahang magkaanak. Bagaman masakit, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Umaasa na lamang siya na balang araw ay makatagpo siya ng isang lalaking handang mahalin siya sa kabila ng kanyang sitwasyon.
Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang lumayo si Carla kay James. Hindi na siya tumugon sa mga mensahe nito at iniwasan na ang mga sitwasyong maaaring maglapit muli sa kanila. Ramdam ni James ang unti-unting paglamig ng babae, ngunit sa halip na pilitin, pinili nitong huwag nang guluhin pa si Carla. Samantala, si Sasha ay patuloy pa ring hinahanap-hanap si Ray. Ngunit dahil sa unti-unting pagsikip ng konsensyang bumabalot sa kanya, unti-unti rin siyang nanlamig. Mas lalo pa siyang natauhan nang malaman niyang si Carla pala ay hindi na nakikipagkita kay James. Hindi niya alam kung paano muling makaharap si Carla, lalo't nasangkot ang kanyang asawa sa kasalanan nila. Hanggang sa isang gabi, habang nasa hapagkainan sila ni James, nagsalita ang lalaki. "Mahal, may itatanong ako. Totoo bang may nangyari sa inyo ni Ray?" Napasinghap si Sasha. Gusto niyang magsinungaling, ngunit nakita niya ang lungkot sa mga mata ng asawa, hindi galit, kundi pangunawa. "Oo, mahal, at patawarin mo ako." Tumulo ang luha ni James pero tumango lamang ito. "Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Pero hindi na ako magtatanong pa. Ang gusto ko lang, ayusin natin to kung kaya pa." Napaiyak si Sasha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang ginawa at kung gaano siya kaswerte sa isang lalaking kagaya ni James. Mula noon, pinili niyang wakasan na ang ugnayan nila ni Ray. Humarap siya kay Carla at humingi ng tawad. Kahit na alam niyang hindi siya mapapatawad agad. Lumipas ang panahon, hindi man naging perpekto ang lahat. Nagsimula silang muli, si Carla at Ray, si Sasha at James. Tanggap na ang sugat, ngunit pinili pa rin ang paghilom kaysa tuluyang masira ang mga buhay na binuo. Ang kwentong ito ay nagpapakita na gaano man katindi ang tukso o pagnanasa. Sa huli ay ang konsensya at katotohanan pa rin ang mananaig. Ang kasiyahang nakukuha sa maling paraan ay panandalian lamang at palaging may kapalit na sakit, pagsisisi at pagkasira ng tiwala. Sa bawat relasyon, mahalaga ang katapatan, komunikasyon at respeto dahil hindi sapat ang pagmamahal kung wala ang mga ito. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang tumanggi sa tukso, piliin ang tama kahit mahirap, at itama ang pagkakamali kung mayroon pang pagkakataon. Dito na natatapos ang ating kwento. Ano ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Nakaka-relate ba kayo? Salamat sa walang sawang panunood at suporta. Kung umabot kayo dito sa videong ito, ay maari po ba kayong mag-like ang subscribe sa ating channel? Salamat po.